Magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay September 13, 2025. Kaarawan po ito ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At sa araw po na ito, inanunsyo ng Malacanang ang bumubuo ng itinatag na Independent Commission for Infrastructure. Katulad po ng sinabi ng ating Pangulo, wala pong miyembro nito ang politiko, pero meron pong advisor na politiko. Ito po ay si Mayor Benji Magalong. Itinalaga bilang advisor po ng ICI at ito daw po ay nakaayon sa kanyang karanasan bilang isang magaling na investigador at syempre dati pong namuno sa CIDG at iba pang unit ng ating kapulisan. Malinaw po ito mga tol na pinagkakatiwalaan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang isa sa hindi mapagkakatiwalaan Bakit ko kasi sinabi na hindi mapagkakatiwalaan? Alam na nyo naman mga tol, pagdating po sa Duterte, no, ito pong si Mayor Benji Magalong, no? Maingay po ito simula ngayong panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, pero sa nakalipas po na administrasyon, napakatahimik po nito. Mistulang ang mga mata at tainga po nito ay nakatakip. Hindi niya po nagawang birahin ang Duterte administration. Ganun pa man, pinagkatiwalaan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, sabi nga ng mga loyalista, pinagkatiwalaan ni PBBM kaya dapat pagkatiwalaan po natin. Still, wala po akong tiwala dito po kay Mayor Benji Magalong kahit siya po ay advisor lamang ng ICI. Bago tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalimutang mag-like sa ating programa sapagkat malaki po ang maitutulong niyan sa ating mga advokasya. Ito na po ang balita. At mali ang unang kumalat na balita. Wala po palang katotohanan. Ito pong kumalat na balita ng News 5. At ang may katotohanan, yung kumalat na balita ng politico.com.ph. Talagang ito pong politiko, pagdating po sa chismis, very reliable, ano? Kasi yung kanila pong inanunsyo, ayon sa kanilang source, tama ngayon sa lumabas ng mga pangalan na binanggit po sa anunsyo ni Undersecretary Claire Castro. At ito naman pong balita mula sa News 5, walang katotohanan. Balikan lamang po natin Independent Commission members named. Mali po ito Kabilang umano sa mga miyembro ng Independent Commission na binuo ni President Bongbong Marcos sina dating Senior Associate Justices Antonio Carpio at Estela Perlas Bernabe. Wala po iyang katotohanan. Mukhang dito nagkatotoo at isang forensic accountant mula sa SciSip Gores Belayo and Company, SGB. Ito po kasi yon Panoorin na po natin ang balita kaugnay po niyan. Sa atas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., formal na pong binuo ang Independent Commission for Infrastructure o ICI sa bisa ng Executive Order No. 94. Ang layunin ng komisyon, ito ay magsasagawa ng malalim at walang kinikilingang investigasyon sa mga ulat ng katiwalian, maling paggamit ng pondo at irregularidad sa mga flood control at iba pang proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan sa nakalipas na 10 taon. The Commission has been granted broad investigative powers, including the authority to issue subpoenas, recommend the filing of criminal or administrative cases, coordinate with prosecutorial and disciplinary bodies, and request relevant documents such as books, contracts, bank records, and other materials needed for its investigation upon proper request or representation to the appropriate authorities. To lead this task, the President has appointed individuals of proven competence, integrity, and deep familiarity with infrastructure, finance, and institutional reform. Rogelio Babe Singson, Commission Member. Mr. Singson brings decades of direct experience in both the planning and execution of major government infrastructure projects. As former Secretary of the Department of Public Works and Highways, he led one of the most significant reform efforts in the agency's history, introducing systems to promote transparency, eliminate ghost projects, and ensure proper use of public funds. He also served as head of the Bases Conversion and Development Authority, where he managed large-scale land and infrastructure development. His technical understanding of how projects are designed, procured, and implemented will be essential to this Commission's work. Rosana A. Fajardo, Commission Member. Ms. Fajardo is a certified public accountant and currently the country managing partner of SGB and Company, the Philippines' largest professional services firm. She has over 3 decades of experience in auditing, internal controls,
and risk management, especially in identifying weaknesses in financial systems and operational processes. She has worked across both public and private sectors to help organizations detect fraud, strengthen governance, and build more accountable institutions. Her technical insight and financial acumen are critical in following the trail of public funds and determining where leakages and irregularities may have occurred. Mayor Benji Magalong, a special advisor and who will act as investigator for the ICI. Mayor Magalong is a career Hindi nga member, pero investigador at advisor. Ang nakakabahala kasi dito mga tol, napaka-bias nitong si Mayor Benji Magalong. Even ang mga supporter ng Dilaw at Kakamping, ito po'y naoobserbahan. Na pagka ang question ay mga Duterte na, hindi na po parang kayang salingin ito pong si Mayor Benji Magalong. Ang mga pink at dilaw na ito, mga supporter din ito ni Mayor Benji Magalong. Katulad si Richard Haydarian. Pero sa kanya ko napakinggan na ang dahilan kung bakit hindi kaya ni Mayor Benji Magalong na punahin ang Duterte administration ay dahil malaki daw po ang utang na loob niya rito. Paano ngayon ito? Isa ka sa investigador. Hindi ka nga miyembro, investigador ka naman at advisor pa. Malupit yun eh, di ba? Ang pagiging advisor ay isang malupit na posisyon dito po sa ICI. Oo, tinupad ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang pangako na hindi po siya miyembro, na ang member ng ICI ay walang politiko. Pero malinaw naman, wag na nating i-sugarcoat po ito mga tol. No? Pero ganun pa man, kung kayo'y nagtitiwala dyan, magtiwala kayo, pero ako, wala po akong tiwala kay Mayor Benji Magalong. Pagdating po, kung ang pag-uusapan ay ang probable or possible na liability ng mga Duterte dito. Hindi kaya ni Mayor Magalong yan. I challenge him now. No? Patunayan niya sa atin ngayon kung kaya niya talagang salingin ng mga Duterte. Kasi nakita naman natin kung paano niya po ito iniiwasan, kung paano niya po sa napakaraming pagkakataon ini-skip ang Duterte administration at tang administrasyon lamang na ito ang mukhang involved sa mga flood control anomalies po na ito. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Law enforcement officer who served as Deputy Director General of the Philippine National Police and as former Director of Criminal Investigation and Detection Group, or CIDG. He handled sensitive, high-impact investigations and helped lead institutional reforms in law enforcement through intelligence-driven forensic-based approaches. As mayor of Baguio City, he has continued to apply his strict standards of transparency and accountability in local governance. His experience in leading difficult investigations, uncovering internal wrongdoing, and enforcing compliance makes him a strong asset to this commission. The announcement of the chairperson of the commission will be made by the president in the coming days. Asa pa kayo na maa-appoint dito si General Nicolas Torre III. Itagahan nyo sa bato, malabong mangyari yon. Pero pagka nangyari yon, salamat kasi gusto ko talaga si General Nicolas Torre. Pero di ako naniniwalang i-appoint si General Nicolas Torre sa posisyon po na ito. Unang-una, pagka ginawa po yon ng ating Pangulo, magre-retired po itong si General Nicolas Torre ng maaga at tingin ko mukhang hindi gagawin yun ni General Torre. Ganun pa man yan ay mga espekulasyon ko lamang at isa lang naman ang katiyakan dito sa araw po na ito Walang General Nicolas Torre III ang pinangalanan bilang miyembro nito pong ICI, nor advisor, no? Parang sa akin nga, mas dapat tumindig bilang advisor itong si General Nicolas Torre. Kung inilagay ang isang Mayor Magalong, siguro hindi naman masamang ilagay din bilang advisor ito pong si General Nicolas Torre. Ganun pa man, hindi pa yun nangyari, kaya wala tayong magagawa. Si Pangulong Bongbong Marcos ang masusunod dyan, pero I believe, marami po ang mga disappointed sa desisyon na yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. No? Nakita ko nga si Banat Boy, meron po siyang post Tingnan nga po natin yung post ni Banat Boy. Kaugnay po ng bagay na yan. Banat Boy Mandirigma. Ito po yung kanyang post Sabi niya po dito, ipapakita ko lang sa inyo Si Banat Boy ay nagpapakilalang loyalista, no? Ako po, never ko pong inako sa sarili ko na ako po'y loyalista. Ako po'y supporter ng ating Pangulong Bongbong Marcos, pero hindi po ako isang loyalista. Magkaiba po kasi talaga yon, no? Sabi ni Banat Boy Mandirigma rito, I trust BBM kay Magalong. Yun yung parang sinasabi ngayon ng marami. Sabay tumawa siya. Tawa, sabay puwe. Wala nang P dyan.
alam nyo na. Ewan ko kung ano ang ibig sabihin dito ni Banat Boy Mandirigma, pero isa lang ang malinaw po dito. Ito pong statement na ito ni Banat Boy ay hindi po isolated. Ito po ay sentimiento ng marami pong even mga loyalista at higit sa lahat, mga PBBM supporters. More so, ang mga kakampink at mga dilaw. Ang maaaring natutuwa sa desisyon ng ating Pangulo na ito by appointing ito pong si Mayor Benji Magalong as advisor ng ICI, definitely ang mga Duterte supporters. Ito po uulitin lamang po natin, recap, sino-sino po ba uli ang mga napili ng Malacanang sa posisyon para po imbestigahan ang napakalaking kontrobersiya na bumalot sa flood control projects. Former DPWH Secretary Rogelio Singson. Ito po ay hindi santo. May mga issue din po kay Secretary Singson pero ayoko na pong banggitin dito kasi baka sabihin na naman ng mga nasasaktan sa stand ko na naman dito, wala ka bang tiwala kay PBBM? Hindi ko nasasabihin kung ano po ang issue kay Secretary Rogelio Singson. I do not know SGB Managing Partner Rosana Fajardo. Hindi ko siya kilala. Pero siguro naman dahil hindi po siya politiko, meron po siyang moral ascendancy na mag-imbestiga dito po sa kontrobersiya na talagang bumalot sa ating bansa ng kahihiyan. Nakakahiya po talaga. Ito pong flood control projects anomalies po na ito. At ikatlo, si Mayor Benji Magalong. Everybody knows naman kung ano po ang posisyon ni Mayor Benji Magalong. At dito mukhang namumuro si Speaker Martin Romualdez. At definitely, kung pinangalanan na ni Mayor Benji Magalong sa isang interview, ito pong si Congressman Elizalde may kalalagyan na itong si Elizalde. Tapos sa isang katanungan kay Mayor Benji Magalong, I'm sorry, mali pala yung aking napindot na... Sa isang katanungan dito kay Mayor Benji Magalong, nang tanungin po siya tungkol po sa posibilidad na si Speaker Martin Romualdez ay may kinalaman, hindi po siya sumagot. Siya po ay nagbigay lamang ng hint. Hindi naman daw po kikilos si Congressman Elizalde kung walang nakakataas po sa kanya. Ano po ang ibig sabihin doon ni Mayor Benji Magalong? I do not know. Pero hindi naman siguro po tayo pinangano kahapon para po hindi ipagpalagay na ang tinutukoy po na mas mataas kay Congressman Elizalde considering that the branch kung saan po siya belong ay ang legislative branch of the government at siya po ay nasa House of Representatives, walang iba kung hindi ang ating speaker na si Martin Romualdez. Pero baka sabihin ninyo, hindi, natatakot ka lang kay Speaker Martin Romualdez na madamay. Wala po akong pakialam. Kung madamay si Speaker Martin Romualdez dahil meron po siyang kasalanan, dapat po siyang managot. Ganun lang po yun kasimple. Hindi po ako affiliated sa House of Representatives nor kahit sa anumang posisyon o kung sino mang taong gobyerno sa kasalukuyan. Never ninyo akong makikita na sumasama. Hindi po ako belong sa mga grupo. I was once, belong dito po sa grupong Tugon, but not officially. Alam nyo kung ano ang dahilan kung bakit ko po in-announce sa public na ako po'y kasama sa Tugon dahil tinira nila ang kumari ko na si Sendanga. Magkakagrupo yan Yung grupo na bumaklas at yung grupo na kabilang sa Tugon. Ganun po ang nangyari doon. Binira nila si Maring Sendanga at ako naman wala akong pakialam sa grupo-grupo. Sabi ko, para naman bigyan ko ng suporta yung kumari ko, ninang ng aking anak, at naniniwala naman ako sa kanya, sige, i-announce ko sa harapan ng publiko na ako po ay miyembro ng Tugon. But hanggang doon lang yon. Never po akong sumama sa anumang mga aktibidades ng iba't ibang grupo na sumusuporta sa kasalukuyang gobyerno. Wag na tayo magbulahan dito. Ang bawat vloggers meron pong kinabibilangang grupo. And I hope ang mga grupo po na ito ay talagang para sa ating Pangulo, hindi po para sa kung anuman. Sana, kung anuman ang mangyayari sa hinaharap, mananatili sila. Diba? Ganun lang naman kasimple yun Ngayon, balik po tayo dito kay Mayor Benji Magalong. Ito po yung interview sa kanya kamakailan. Pakinggan po natin mga tol. Systemic ang problema. Paano ngayon yung buong agency? Well, siguro isa sa pinakamagandang ginawa ng ating presidente, nilagay si Vince Dizon. And I know Vince is a non-nonsense. I've known Vince since 2005. I've worked with him when I was in the Special Action Force, ganon din sa NTF. If you want things done, that's Vince Dizon. And talagang
Sa tingin ko, we've been talking to each other almost every day at ginagawa niya lahat. Second is, kailangan i-adapt na ng DPWH yung open data policy na kailangan i-publish nila lahat ng projects nila. And yun din ang direction ni Secretary B. Nung nag-uusap kami, ipapublish yung program of works, feasibility study, ipapublish yung bill of quantities, ipapublish din yung mga geotechnical study o kaya soil test para malaman lahat. Kasi sabi sa akin nung isang source ko sa DPWH, sir, ang nangyayari kasi is from the top, sabi niya, ito yung sinabi niya sa akin, from the top, management, ibababa dun sa planning kay Yusek Cabral, o ito na yung gagawin mo, ito na rin yung para sa mga congressman. Ito na yon. So ang gagawin ni Cabral, gagawin niya yung plano, cut and paste, tapos sa kanya ibababa sa mga DPR, sa mga regional and district engineer. I-adapt na lang nila. Kaya makikita niya, sabi niya, sir, kung titignan mo yung mga geotechnical study, yung mga program of work, halos pare-pareho, puro cut and paste yan. Kaya kung the only way you will be able to really determine kung talagang maayos talaga yung pagkakagawa niyan at yung talagang walang kalokohan na nangyari, pag-aralan mo yung feasibility study at yung program of work at pati yung bill of quantities, yan yung mga documents na papag-aralan nyo. Yan yung makikita talaga kung may kalokohan. I had a chance to talk to another contractor. Sabi niya, Mayor, sa Region 3, ang sistema, sabi niya, ganito, kakausapin na yung congressman, papakitaan na kagad, kakausapin na yung 20%, i-advance na namin ng 20%, pag-uusapan na lang namin yung yung 3%, yung remaining na percentage pa na matitira. Yung DPWH na, yung mga district engineer na, sila na ang magpla-planning, sila na rin ang magde-design, sila na rin ang magpapabid, sila na rin ang magbibid kasi sa totoo lang, sila na rin yung contractor. Actually, gumagamit lang sila ng ibang kumpanya pero actually sila na yung contractor. So sila na rin ang magpapabid, sila na rin ang magbibid, sila na rin ang mag-execute. Yung mga napapakinggan po natin ngayon, ang modus operandi nito pong mga DPWH na sangkot po dito, officials saka syempre mga politiko na maaaring sangkot po dito. Hindi pala nakalagay dito pero bahagi po ng interview na ito, nakakat kasi 4 minutes lang po ito eh. Sa kabuuan po ng interview na ito, tinanong dito si Mayor Magalong, ano pong masasabi nyo kay Congressman Elizaldico? Hindi daw pwedeng hindi alam ito ni Congressman Elizaldico. Ibig sabihin, sa kanyang paniniwala, may kasalanan talaga si Congressman Elizaldico. Tapos nag-follow up yung reporter. Si Speaker Martin Romualdez, meron po bang kinalaman dito? Ang sagot ni Mayor Magalong, let's put it this way. Hindi naman siguro kikilos si Elizaldico kung walang nakakataas sa kanya. Kaya tingin ko, sa pagkakatalaga bilang advisor nito pong ICI at investigador, ito pong si Mayor Benji Magalong, mukhang malaking pagsubok po ito para kay Speaker Martin Romualdez na yung kanyang pangalan, eventually baka madamay po dito. At para sa akin, maganda po ito. Kasi kung may kasalanan si Speaker Martin Romualdez, dapat managot po siya rito. Kung wala naman, dapat manatili po siya bilang speaker. Ngunit nagtataka lamang ako bakit never nag-mention ng senador ito pong si Benji Magalong. Considering na very apparent naman lalong-lalo na sa ngayon, halatang-halata na kung ano po ang maaaring involvement ng ilan sa mga senador sa kasalukuyan. No other than Senator Ping Lacson. Sinambit niya sa kanyang press conference na meron pong bagman, bagwoman, di umano, ang pumunta sa Senate at ito po ay di umano'y nag-deliver ng kickback sa senador o ilang mga senador at ito po ay nakuhanan ng CCTV kamakailan lamang. August 17 yata yun, kung hindi po ako nagkakamali sa petsa, 2025. Kaya napaka-imposible ngayon na wala pong kinalaman dito ang mga senador o ilan sa kanila. Pero bakit sinisingle out ni Mayor Benji Magalong ang House of Representatives at mistulang pinoprotektahan ang Senado? Yan ang ilan sa mga katanungan sa aking isipan na sana masagot kinalaunan sa pamamagitan po ng pagbuo dito po sa Independent Commission for Infrastructure. At kaugnay po niyan, syempre ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa podcast
with Vicky Morales, nanindigan na gagawin po ng kanyang administrasyon ang lahat para po mapanagot ang mga taong nasa likod nito pong napakalaking korupsyon sa ilalim ng kanyang pamumuno at sa mga nakalipas po na administrasyon. Panoorin po natin ito, mga tol. Mr. President, dito naman sa ongoing investigation ng Senado at Kamara tungkol sa mga anomalous flood control projects, tama ba na sila pa ang mag-imbestiga kahit na ilan sa kanila ay sinasabing sangkot? Alam mo, prerogative ng Kongreso yan eh. Prerogative ng House of Representatives yan na mag-conduct sila ng investigasyon. At prerogative ng Senado na mag-conduct sila ng investigasyon. So patuloy natin. At kahit papano, pagka may masusing investigasyon, kahit papano meron tayong makukuha din dyan. So baka makatulong din. So but allow them. We will do we will have the independent commission. We'll organize it. We will support it fully. And all the other organs of government will I'm sure play their part in finding the truth to all of these anomalies. Pero sa palagay nyo, dapat bang at least mag-inhibit yung mga may kaugnayan dito sa mga issue nito? Wala namang amin na may kaugnayan sila, hindi ba? Kahit sino. So, hindi sila mag-inhibit. So, kahit sabihin mo, at saka wala namang power. Ito na naman tayo sa mga katagang wag pangunahan ng Pangulo. Hindi naman namin pinapangunahan ng Pangulo dito. Wag po natin gamitin yung mga katagang yan. Wag pangunahan ng Pangulo, magtiwala sa Pangulo para isuppress ang saloobin natin. Nagbabayad po tayo ng tax, tapos hindi tayo magsasalita dahil lamang sa mga katagang wag pangunahan ng Pangulo. Ano ba naman yan? But sana kung hindi tayo nagbabayad ng tax, wag nyo akong pigilan sa gusto kong sabihin dito. Pare-parehas tayo nagbabayad ng tax. Ang gusto kong sabihin, sasabihin ko. Bakit? Masama ba itong ginagawa natin? Kung tayo po'y nagre-react, kung tayo po'y hindi sumasang-ayon from time to time sa mga sinasabi at ginagawa ng ating Pangulo. Kung kayo gusto nyo ganyan, ako hindi pwede sa akin yan. No? May sarili akong isip at yung isip na yan gagamitin ko para sa aking pamilya, para sa kinabukasan namin, para sa kinabukasan ng aking pamilya. Ano tayo? Tatahimik na lamang? Hindi ko pa kinikriticize si Pangulong Bongbong Marcos dyan, ha? Binabalita, nagre-react pa lamang tayo sa balita. Wala pang kritisismo. Anong teteng na yan? Parang executive sa legislature. Gagawin nila yung gagawin nila. But that's their prerogative. So far, Mr. President, pinangalanan na yung mga contractor, pati mga anak nila na babash sa social media. Yeah. No, may mga tinanggal na taga DPWH and some cases are being filed against them. Paano naman po kung sangkot si Kong, si Gov, si Mayor? How far are we gonna take this? Until we solve the problem. Yung dapat natin pipilahan ng kaso, may ebidensya tayo na matibay. Unang-una. Pangalawa, na kapag sila na out of action na, ay talagang magbabago. Dahil sila talaga nagpapatakbo. So, I suppose the description that sometimes we use, yung big fish talaga, yung talagang nagpapatakbo nitong sistema na ito. Yun. Kasi, pag hindi mo mabubuwag yung sistema yan, hanggat tinanggal mo yung mga player na yan. So, tatanggalin natin yung mga player na yun, at kahit sino man sila, para maging maayos ang patakbo ng sistema. Kahit naman sinuportahan kayo or something, talagang wala silang kawala dito sa campaign na ito. Wala talaga tayo magagawa eh. We have that. At yan ang aabangan natin, ha? Kahit sinuportahan, walang kamag-anak, walang kaibigan. And meron pong kumakalat na text ngayon at ito po ay patungkol kay Speaker Martin Romualdez. No? Sandali lamang, ha, ikaka-copy-paste ko po ito. Kasi dito, mga tol, hindi porket kaibigan, kamag-anak ng ating Pangulo ay magbubulag-bulagan lang tayo. No? Ito po yung pumalat na teksto ngayon at pinapaikot sa mga GC, may nag-send sa akin. Babasahin ko lamang po sa inyo at ina-address po ito para po sa publiko. At ang tinatarget po dito si Speaker Martin Romualdez. Dahil may ganitong ingay, I believe, dapat talaga makasama sa investigasyon si Speaker Martin Romualdez. No? Para na rin sa ikakalinaw ng issue. Kasi sinasabi po dito, sa kumakalat po na letter para daw po kay Speaker Martin Romualdez ng mga di umano'y retired officers ng AFP at PNP, babasahin ko po, Dear Speaker Romualdez, we, the undersigned AFP and PNP retired officers,
UP vanguards and concerned Filipino citizens and taxpayers demand your immediate resignation as Congressman of the 1st District of Leyte and as Speaker of the House of Representatives for the following reasons. Pero, tandaan natin ang epekto nito. Kapag ka naalis bilang Speaker si Martin Romualdez, ang probability na ma-impeach si Pangulong Bongbong Marcos sa House of Representatives ay napakataas. Kaya kung ito po ay mangyayari, baka by 2026 or 2027, ma-impeach si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya dapat mag-ingat po. Pero kung may kasalanan, uulitin ko, si Speaker Martin Romualdez, dapat magbitiw po siya sa pwesto. Sa ngayon, alegasyon pa lamang po ito. Number 1, irresponsible fiscal leadership. With the national government debt already at 15.589 trillion pesos as of August 2024, you have shown no regard for the looming bankruptcy of our country. You recommended a 6.352 trillion pesos budget for 2025, despite the Department of Finance projecting only 4.64 trillion in revenues, resulting in a staggering 1.712 trillion deficit. Tingin ko misleading po itong number 1 Bakit? Ang nagre-rekomenda po ng budget ay ang executive branch of the government through NEP, the National Expenditure Program. At ito po ay ipinapasa sa Congress para po suriin kung ito po ba ay naaayon sa mga umiiral na batas o regulasyon. At kung kinakailangan baguhin, magkakaroon ng pagbabago. Pero, syempre, dapat masunod majority doon sa NEP. At I do not know kung ano yung naging particulars noong 2025 GAA. Pero may mga nagsasabi sa atin na yung version ng House of Representatives ay hindi po nag-increase, particular sa DPWH. Bagkos, ang nag-increase daw po for DPWH funds ay ang BICAM, which sinasabi ng ilan, I do not know ito lang naririnig ko, wala na raw pong alam dito si Speaker Martin Romualdez. Pero ang isa kasi sa katanungan doon, ikaw yung leader. Kaya dapat sa lahat ng pagkakataon, alam mo kung ano ginagawa ng mga tao mo. Yun naman yung pinaka-logical thing to do dapat, di ba? Ikalawa, sabi po dito, misuse of public funds. Ito, aligasyon po ito, particular din ni Mayor Benji Magalong. You squandered 26.7 billion pesos from AKAP program of the DSWD to fund a fake people's initiative for an unnecessary amendment of the Constitution. Third, failure to protect public money from corruption. You have failed to safeguard taxpayers' money from corruption, which eats up about 20% of the annual budget. Without this systemic corruption, the 2025 national budget could have been greater than the previous years. Yet, under your watch, no real effort has been made to remove the stigma of Congress as the Philippines' biggest criminal syndicate, as cited by Biz News Asia. Fourth, lavish lifestyle and alleged self-enrichment. In addition to reports of your multi-million-dollar donation to Harvard University, there are allegations of your extravagant buying spree here and abroad, including a 20% stake in EEI worth 1.25 billion pesos. In short, mga tol, ito pong letter na ito, to be honest with you, is galawang DDS. Galawang galit kay Speaker Martin Romualdez dahil ayaw lang nila kay Speaker kasi ayaw po particular ni Sara Duterte, ni Rodrigo Duterte kay Speaker Martin Romualdez. Yet, ang mga allegations po na ito dapat ikonsidera ng binuong ICI. Para once and for all, malinis kung si Speaker Martin Romualdez ba ay meron pong irregularidad na ginawa o ginagawa niya lamang talaga ang kanyang tungkulin bilang Speaker of the House. Tuloy po tayo rito sa pakikinig kay Pangulong Bongbong Marcos. The truth has to come out. Kaya nagkaganto dahil pinabayaan We look the other way, nagbulag-bulagan tayo, diba? Nagbibingi-bingihan tayo, wala tayong naririnig. Kaya nagtayo ng gaganto. Ba't natin babalik kayo? Ay, wala kami alam dyan. Bakit ako mag-aantay? Huwag nyo nga akong diktahan dito. Naknang teteng tong mga to. Pag-aantayin nyo ako. Karapatan kong magsalita. Nagbabayad ako ng buwis. Every time nakakain tayo sa labas, nagbabayad tayo ng buwis. Every time na bibili tayo ng mga pangangailangan natin, nagbabayad tayo ng buwis. Tapos pipigilan nyo ako magsalita rito.
Sino kayo? Ang bawat Pilipino may karapatang magsalita. Huwag tayong maging uto-uto. Huwag tayong manahimik kung alam natin na ang mga dapat nating sabihin ay para sa ating pamilya, para sa kinabukasan ng ating mga mahal sa buhay. Huwag na tayong maglokohan dito. Para sa bayan, kalokohan. Pag sinasabi ng mga tao na para sa bayan, napaplastikan ako Sa totoo lang. Ako, nandito ako para sa aking pamilya, para sa kinabukasan ng aking mga anak. At simple lang naman yon. Pag mapabuti ang kinabukasan ng ating pamilya at ng ating mga mahal sa buhay, syempre maayos ang kinabukasan ng ating bayan. Pero yung mag-re-rhetoric kayo dyan para sa bayan, kalokohan yon. No, wag niyo akong pigilan dito. Kung ayaw niyo sa sinasabi ko, di wag kayong manood sa akin, pero sasabihin ko kung ano gusto kong sabihin dito. At walang mali sa sinasabi ko. Hindi ko pa kinikriticize si Pangulo dito ganyan na kayo kagad. Paano pag kinriticize ko si Pangulo? Pero malabong mangyari yon. Ako hindi ko ikikriticize si PBBM. Tandaan nyo yan. Pero hindi ako mananahimik sa mga bagay-bagay. Manteteng na yan. Para saan pa naging Pilipino tayo at namumuhay sa isang demokrasyang bansa? Kung tayo po'y mananahimik lamang, di hindi na dapat tayo nabuhay sa demokrasyang bansa. Kaya nga demokrasya, demokrasya. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng demokrasya? Demo, rule. Demokrasya. Ibig sabihin, demo, mga tao ang nasusunod. Ganun kasimple po yun. Demo people. Krasya rule. Diba? Tapos, lagi lang tayo, oo. Huwag tayo rito tumira sa Pilipinas kung ganyan. Even ang ating Pangulong Bongbong Marcos, ini-encourage tayo na magsalita. Di nyo ba napakinggan yon? Kala ko ba talagang tutok kayo kay Pangulong Bongbong Marcos? Ang mag-ama, ang ating Pangulo, ang kanyang anak na si Congressman Sandro Marcos, sabi nila noon, ang konstruktibong kritisismo ay kanilang tinatanggap sapagkat ito po ang magbibigay sa kanila ng mas maayos na pagseserbisyo sa publiko. Sa pamamagitan ng mga kritisismo na yan, nakikita nila ang kakulangan. Tapos mananahimik tayo? Suggestion is very much welcoming sa administrasyong ito. No? Hindi po yan basta-basta tinitingnan ng Pangulo na porkit nagsasuggest ka, kagagalit niya, ikaiinis niya. Hindi. Diyan tayo nagkaiba. Kaya ako, ayokong sabihing loyalista ako. Diba? Sana malinaw sa inyo yan. Uulitin ko, hindi ako loyalista. Ako ay isang PBBM supporter at sasabihin ko kung ano ang gusto kong sabihin dito. Ganun lang kasimple yon. Huwag niyong alisin ang karapatan na yan para sa bawat Pilipino by just saying, mag-intay na lang tayo, magtiwala tayo. Bakit? Ang pagsasalita ba ay hindi pag-aantay? Ang pagsasalita ba ay hindi pagtitiwala? Kung talagang concerned kayo sa mahal nyo sa buhay, di ba magsasalita kayo from time to time? Pag sinabi ba, for example, ng tatay mo, o anak, ito ang dapat mong gawin, maniniwala ka na kagad? Di ba may sarili ka rin namang isipan bilang anak? Hindi tayo, ganito kasi ang mga sitwasyon mauunawaan ngayon ng tatay mo at tatanggapin ng tatay mo yung suggestion mo. Hindi yung mananahimik ka lamang. Wala naman kami naririnig. Yun ang nakapagtataka. Why were the people in the past looking the other way? Why? Because that's the system already. Kahit ayaw mo, pagka sasabihin na hindi ako interesado sa mga ganyan, di ba? Masasagasaan ka ng sistema. Sasagasaan ka ng sistema. Okay. Yung mga nandyan na aktibo dyan sa mga kalokohan na yan, aanhin ka, atakihin ka, para to get you out of the way kasi baka magsumbong ka pa. Mr. President, nag-resign kamakailan si DPWH Secretary Manuel Bonoan. Can you tell us how that conversation went? He decided, he said, ito si Secretary Manuel Bonoan. Ito ay nahaharap ngayon sa maaaring sabihin na natin issue, no? Kasi nirequest na nga ng DPWH Secretary na bago, ito pong si Vince Dizon ang kanyang lookout bulletin order sa DOJ. At dapat hindi lamang matapos doon yon. Dapat magkaroon talaga ng malalim na investigasyon para po kay dating Secretary Manuel Bonoan. Kasi ako ngayon, hindi ako naniniwalang walang kasalanan si Bonoan. Iba yung sitwasyon nung una, nung hindi ko pa napapanood yung mga balita tungkol doon sa kanyang anak na tumabo ng napakaraming proyekto sa flood control projects. DPWH Secretary ka, tapos yung anak mo nakikinabang sa flood control projects kung saan ang ahensya na pinamumunuan mo ang magde-decide kung ito ba i-award o hindi. Hindi na po yung simpleng negligence lamang or incompetence. Alam yun ni Secretary Manuel Bonoan. Imposibleng hindi niya alam yun.
dapat maimbestigahan doon itong si Bonoan. I'm nakakaabala na ako sa'yo. In terms of command responsibility, he said, I take responsibility for that. Dapat Nemia Beltran, malinaw. Ang liwaliwanag nung pag-share natin dyan, Nemia Beltran Advisor nga. Late po ba kayong dumating sa programa ni Top 1? Advisor. Pero ang tanong, investigador ba siya? Sino nagsabi na investigador siya? Si Claire Castro mismo. Sa tingin nyo, kaya niyang imbestigahan ang Duterte administration? Anyway, ayoko na magtagal sa issue na ito. Basta, wala akong tiwala kay Mayor Benji Magalong considering na alam na natin ang posisyon niyan pagdating sa mga Duterte. Ngayon, para mawala ang agam-agam na yan sa akin, simple lang, patunayan niya na kaya niyang imbestigahan ang mga Duterte. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito na lamang. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at nararapat, doon tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.